Magandang araw ho sa ating mga kababayan. Naku po, panalo na naman ng isa sa Brave 13 Senators at ito na ho ang naiiyakan ng mga minority members ng Senate dahil nga sila ho ay takot na takot dito sa matinding nangyayari sa Senado kung saan mapapangalanan ang kanilang mga kasabwat, ang kanilang mga kaalyado na sangkot sa matinding korupsyon at isa na ito mga kababayan. Takot na takot sila na ang mangyayaring impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte ay mababasura dahil maraming bilang ang majority. Nako po mga kababayan, napakatindi ho ito. At ito, pakinggan ho natin ang paliwanag dito ng General Macanas. Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin itong post ni Senator Jinggoy Estrada. Bago lang 5 minutes ago. Lumalabas dito, panalo si Senator Jinggoy, masaya. Hindi pa rin nila hindi nila maisahan, hindi nila matalo. mahati-hati o hindi nila mabawasan ang bilang ng Brave 13. Panalo, Brave 13. Ayun, no? Bakit? Mayroong warrant of arrest si Senator Jinggoy, kailang bailable. Ayun. Mababa nga yung bill, 90,000 lang. Dahil graft charges lang yung inaprobahan ng Sandigan Bayan. So wala pa dito mga kababayan yung plunder case na ipinail kay Senator Jinggoy Estrada. Kumbaga ito yung nauna mga kababayan ay ito yung mga pananakot na posibleng maglabas sila ng another warrant of arrest. Ito ay talagang magagalit ang sambayan ng Pilipino. Kasi ang daming kwan, may plunder, may graft, may ano pa dyan. Ang warrant of arrest niya na issue is graft. Billable, 90,000. Wow. So ito ang pahayag ni Senator Jinggoy. Statement of Senator Jinggoy Ejercito Estrada on posting of bail before the Sandigan Bayan. I am personally posting bail before the Sandigan Bayan in relation to the arrest warrant issued by its 2nd Division. Posting bail is a legal remedy available to me under our justice system, and I intend to avail myself of every lawful means to defend myself and clear my name. So yan na nga mga kababayan, matitindi yung mga binitawang mga salita ni Senator Jinggoy Estrada. Mariin kong itinatanggi ang mga paratang laban sa akin. Ang mga ito ay walang batayan at walang bahid ng katotohanan. I respect the rule of law and our judicial institutions. And this is precisely why I am posting bail and personally submitting myself to the jurisdiction of the Sandigan Bayan. Umaasa ako sa patas na pagtrato, due process at pagiging walang kinikilingan sa pagdinig ng kasong ito. Nagtitiwala ako na sa huli mananaig ang hustisya at ang katotohanan. Amen. Tama. To me, Yes. panalo ito ng Brave 13. Panalo na talaga mga kababayan kasi kahit anong gawin nilang pagtibag dito sa Brave 13 Senators ay hindi nila matibag-tibag. Merong Brave 13 Senators, meron na Brave 28 sa Congressman, meron Brave 18 na ex-soldier. Nako, napakatindi ho nito. Ito na ang talagang ikinalulungkot ni Bongbong Marcos Jr. dahil nagkaroon ho siya ng negative 15 net satisfactory. Nako, kumbaga in the Philippine history din ang lumabas sa survey ni Bongbong Marcos Jr. Dahil kung ang desisyon ng Sandigan Bayan is sample, yung plunder, mas mabigat yun. Yes, non-bailable yun. Kung yung plunder ang inaprubahan at isyuhan ka ng warrant of arrest, non-bailable. Yun na, makukulong na si Senator Jinggoy. So, bakit
sa, I think, 3 kaso yung naisampay. Plunder, graft, may isa pa nakalimutan ko. Bakit isa lang ang na-approve? Yung Ayun. graft lang. Yan ang Baka- matinding tanong. I might be wrong, opinion ko lang ito. Baka yun lang ang may medyo Mabigat. matibay-tibay na ebidensya. Kasi ganyan ang korte. Binabalance. Titignan nila yung ebidensya presented, submitted by the Office of the Ombudsman. So kung walang malakas na basihan, example, yung kay Martin Romualdez, di ba matagal-tagal na yun? Isinampa ng Office of the Ombudsman, limang kaso yun plunder, indirect bribery, direct bribery, malversation, at saka graft. 5 yun Tapos ang mga basihan lang na nalaman kong basihan ay yung statement ni Gutesa at statement ng Brave 18 Marines. So sa tingin ko mga kababayan, itong plunder cases, nako, mabasura na naman ho ito kasi ang ginagamit ho kasi ito ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Dapat itong mga sangay ng gobyerno, although na sila ho ay appointed by the President, ay dapat ay maging kumbaga patas ho ang kanilang gagawin at huwag magpapagamit sa gobyerno. Katulad na lamang nitong si Boying Rimulya na talagang gamit na gamit ng administrasyon ni Bongbong Marcos, kasama na nga dito mga kababayan, ito mga galamay ni Bongbong Marcos na nagpapagamit lamang ho sa kanya. Yun lang ang maalala ko na naging basihan. So bakit hanggang ngayon wala pang warrant of arrest na ini-issue ng Sandigan Bayan? Baka masyadong mahina yung ebidensya o Yes. baka yung haka-haka ng karamihan noon na huwag maniwala dahil baka drama-drama lang. Kasasampa lang ng kaso. Kahapon lang nagsampa ng kaso ang ombudsman. Isang araw lang mayroon ng warrant of kagas kay Jinggoy. Ang bilis. Di ba? Kay Martin naman, Wala pa. 2 buwan na, wala pang warrant of arrest. So, alam na this. Napaghahalataan sila mga kababayan, no? Na talagang panggigipit lang itong ginagawa ho nila. Ginagamit nila yung power nila laban sa mga kalaban nila sa politika. Bakit ang bilis kay Jinggoy? Kung ano yung hinala nyo, yun na rin ang hinala ko. But to me, panalo pa rin ito. Panalo si Senator Jinggoy, panalo ang Brave 13, panalo Yes. ang Taong Bayan dahil hindi siya makukulong. Bail lang. Normal lang yan. Hindi naman ibig sabihin na kung nakasuhan ka na, convicted ka na, hindi, it will go process. At naniniwala ko may hustisya pa dito sa ating bansa. So, yan nga mga kababayan ang naging comment to opinion ni General Macanas patungkol ho dito sa naging kaso ni Senator Jinggoy Estrada. Ito ho ay ginagamit ng administrasyon ni Bongbong Marcos para mapatahimik ang kanyang mga kalaban sa politika. Dahil kung hindi ito mga kababayan, it's all about politics ko. Kung hindi ho lahat ito ay kaugnay ng politika, ay dapat nakasuhan at nakulong na ho itong si Martin Romualdez na 1 buwan na ho mga kababayan. Simula nang sabi nila, nag-file ho sila ng kaso laban dito kay Romualdez at nagkaroon na ho ng hold departure order. Ibig sabihin, hindi pwede makalipad si Romualdez. At bumawi din ang mga speech o yung mga statement itong si Martin Romualdez, no? Hanggang ngayon mga kababayan, wala yung kaso. Nasaan yung kinakaso? Samantalang ito mga kababayan, no? Kalaban sa politika, katulad na lamang ng Senator Jinggoy Estrada, Senator Bongo, Senator Rapadilla, lahat ho sila gustong paila ng kaso at ang bilis ho ng proseso ng kaso, nagkakaroon agad ng warrant of arrest. Samantala mga kababayan, itong kay Martin Romualdez, bakit walang warrant of arrest? Ito, ano ba ito mga kababayan?
Talagang sinasadya ba nila ito mga kabayan, no? Ano ba sa tingin nyo? Sinasadya ba nila ito para talagang patuloy na manahimik ang mga kalaban sa politika, lalong-lalo na yung mga senador na maingay sa matinding korupsyon sa ating bansang Pilipinas at hindi pinapatulog itong mga sangkot, lalong-lalo na ang mga kasabwat sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Nako, napakatindi ho nito. Kailangan ho natin abangan ito mga kababayan. No? Lalong-lalo na sa June 4, ano na ngayon, no? 30, 31, 32, 33, 34. 34, June 4. Ba yan? June 4 mga kababayan. Sa Thursday ay magsisimula na. At sana mga kabayan, no? Ay non-stop yung hearing, no? Para bago man dumating yung June 6 na posibleng impeachment trial ni Vice President Inday Sara Duterte, ay talagang lumabas na ho ang katotohanan na ang pinakadulo simulat na naging sanhi ho nito na matinding paglaban nila sa impeachment ni BP Sara. Kumbaga, pagsuporta pala nila sa impeachment ni BP Sara, itong mga buwaya sa Kongreso, ito ay dahil pagtatakip lamang para hindi ho sila makulong sa 2028 pag naging presidente si Inday Sara Duterte, dahil ho sila ay nagkamal ng mali-malitang pera mula sa taong bayan. So anong masasabi mo dito mga kabayan? I-komento mo dyan sa ibaba. At hanggang sa 2028 ay manatili tayo nakasuporta dahil tayong lahat ay Inday Sara Duterte.